Kapag nagbabadya ang masamang panahon, kumukulog at kumikidlat, ang ilan sa mga Pilipino ay nag-aabang sa pangil ng kidlat. Ito nga ba ang tunay na mukha ng pangil ng kidlat? Ano ba ang palatandaan ng lehitimong pangil ng kidlat? Baka ito ay isa lang basalt stone, isang ordinaryong bato na itim na kadalasang ginagamit sa mga spa. Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay ng Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ang fulgurite. So paano nga ba ito nabuo at ito nga ba ang tunay na pangil at mutya ng kidlat? So kung bago ka lang sa channel na ito, please tulungan nyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin, patuloy na tayo. So disclaimer lang mga migs ha, yung sa mga picture na pinakita ko, hindi ko sinasabi na yun ay peke na pangil ng kidlat. So kayo na mismo ang humusga pagkatapos ninyong mapanood ang videong ito. So alam nyo ba na mayroong tinatawag na fulgurite? So isa itong glass tube na materyales na nabubuo lamang sa tuwing ang kidlat ay tumatama sa lupa o di kaya sa mabuhangin na lupa. So kadalasan nakikita ito sa tabing dagat. So kung pagbabasihan natin yung mga kwento ng mga matatanda na kapag tumama sa puno ay meron itong pangil, so pwede na rin sabihin natin na may certain object doon sa puno or yung mismong puno ay nasunog at nagkaroon ng buo-buong mga bato or kung anumang bagong materyales. Pero according sa mga scientists, kapag ang kidlat ay tumama sa puno, hindi naman yan namamalagi lang sa puno. Naghahanap yan ng ground. So yan ang law of science ha. So magiging scientific tayo dito. So pag tumama yan sa puno, dadaloy ang kuryente papunta sa lupa at sa mga ugat nito. So doon sa mga ugat ng halaman, doon natin nakikita yung sinasabi na fulgurite. So yan, minsan lang yan ha. Kasi usually, tumatama yan sa lupa kahit walang halaman. So, ang hitsura ay yung nasa pictures. So, yung mga pinapakita nila sa YouTube o sa Shopee, sa Facebook at sa Lazada na pangil ng kidlat na itim. So, para maging open or transparent, so dapat sana na gawan yan ng geological test or gemologist yata ang nagtitest dyan. Sabihin na natin laboratory test para makumpirma kung anong klaseng object yon. Baka hindi yon fulgurite. Baka yon ay isang basalt rock lang, yung rock na, yung bato na ginagamit na ginagawang hasaan. Tapos ang bato na yan ay pwedeng i-polish. Tapos gawing pang hot stone sa mga spa. So dapat maging matalino din tayo na bumibili. So kung scientific ang ating pagbabasihan, so napakalayo ng itim na bato na binibenta sa online at ng fulgurite na totoong produkto ng kidlat kapag tumama sa lupa. So kayo na ang humusga kung yun bang binibenta sa online ay totoo o hindi. Kasi ganito yan, ang pangil ng kidlat ay may benepisyo daw na hindi ka tatablan ng bala. So, subukan nyo sa seller, magpabaril or magpaitak. Kung hindi siya tinablan, totoo yun. Bilis sa pagkilos. So, yung seller, patakbuhin nyo kung totoong mabilis nga ba siya. Hindi sana sumali na siya sa Olympics. Tapos, pangatlo, lakas ng pangangatawan. So, lakas sa pagbuhat. So, subukan natin yung seller na ipabuhat yung kung ano mang mga heavy equipments dyan. Kung nabuhat niya, so it means totoo yun. So huwag ka agad-agad na maniwala at bumili. Kasi hindi natin alam na baka yun, ay baka lang naman ha, baka ay isang basalt rock lang or anumang rock na itim na ginagawang hasaan. At iba't iba pang mga materyales sa spa. So ang tunay na mutya ng kidlat
or pangil ng kidlat according sa mga scientists ay fulgurite. So, na-explain ko naman dito kung paano nabubuo yung fulgurite. So, kapag tumama yon sa lupa, so nagkakaroon yun ng parang tube ng glass. So, ang tunay na produkto ng isang kidlat ay para siyang glass. Kasi, more than 39 or 40 or 50,000 volts or degree Celsius ang init. So, mga 39 or 40 degrees Celsius ang kailangan para mabuo yung glass na yon. So, napakalayo ng rock na itim kaysa glass na produkto ng kidlat. So, kayo na yung mag-isip. Kasi maraming mga pictures ng fulgurite nakikita sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, meron din. Pero hindi na nila binibenta o hindi na pinipicturan kasi kinikip nila. Sabi kasi nila, mayroon daw itong malaking value in the future pag tinago mo. So, meron ba binibenta na fulgurite sa online? Meron akong nakita sa mga online shops. Medyo may kamahalan. Pero hindi ako sure kung totoo nga ba yung fulgurite. So, i-check nyo lang. Ilalagay ko yung mga link, yung mga nakita ko sa online, lalagay ko dito sa comment section at saka sa description yung link. So, kayo nang bahala, humusga kung totoo ba yon na fulgurite. So, ano ba ang benepisyo ng fulgurite? So, ang fulgurite po ay nagbibigay ng balance sa ating aura. So, nagpapalakas ito sa ating katawan. Kasi binabalance niya ang ating aura at ating mga chakra. Pagkatapos naman, ang fulgurite din ay charge din siya ng energy. Parang leklay din. O parang tektite, charge din siya ng energy. So, high frequency siya. So, walang makakalapit sa inyo ng mga entity, ng mga low frequency entity. At ang fulgurite din naman ay may benepisyo din siya financially. Kasi kapag nakakuha ka ng ganyan, so mayroon siyang value, mataas na value sa market at kinukuha siya ng mga kolektor. So sa akin kung mangangalap man ako ng mga mutya, so yan na lang yung parang sa tingin ko na tutumbukin ko o hanapin ko. Kasi totoo na may value. Alam ko may iba dito na hindi magugustuhan ng video ito kasi yung iba kasi maganda na sana yung pantasya nila, ilusyon nila. So, napupurnada pa kasi may mga tao na ayaw tumanggap ng katotohanan. Kasi minsan masakit yung katotohanan. So, para sa akin, ang fulgurite ang lehitimo o ang tunay na pangil o mutya ng kidlat o kano pang term na gamitin nyo. Sabi ng iba, magkaiba daw ang pangil ng kidlat at mutya ng kidlat. Hindi po totoo yan. So, maging logical tayo. Huwag tayong masyadong puro katahang isip lang. Huwag tayong masyadong puro ilusyon lang. So, tignan din natin ang possibilities ng isang bagay kung mabubuo ba siya within our physical world or in the law of physics. Kasi nandito tayo sa physical world Nandito tayo sa 3-dimension world. So, paano magkakaroon ng isang materialist na from 4th dimension or 5th dimension? Tayo nga 3D objects tayo or 3D creatures tayo. Nakakapasok ba tayo sa 2D dimension? Hindi, di ba? So, may limitations. So, tayo para makapasok tayo sa 4th dimension, so kailangan pataasin natin ang ating frequency. So, how come na isang materialist na galing sa 4th dimension na may malakas na frequency, mapupunta sa low frequency na 3rd dimension? So, maging logical tayo. Kasi kung totoong makapangyarihan ang gamit nila, bakit pa nila ibebenta? Ang problema kasi sa iba, hindi nila tinatanggap yung katotohanan. Lalong-lalo na pag sobrang sarap na sila sa kanilang ilusyon at katahang isip. Tapos pinukaw ka ng katotohanan. Pinukaw ng katotohanan ang ilusyon at pagpapanaginip kahit gising. So, para sa akin, ito, hindi ko sinasabi na peke yung iba. Pero para sa akin, kung maging logical at scientific tayo, so mas pabor ako sa fulgurite. So, kayo na din ang humusga. So, comment lang sa comment section kung ano yung mga opinion niyo regarding sa video ito. So, yun lang po. Thank you.